the intimacy with the Father by lack of prayer. Ito ang pinag-usapan po natin, yung closeness mo sa God the Father in heaven. Amen po? Amen. Ginagawa ko ng example yung closeness sa pastor. Alam niyo ba ako noong sinabi na ako ni Pastor na si Pastor Ray, sabi niya, sabi mo yung mga kuya mo, yung wife mo, yung hipag mo, na ikaw yung itatalaga na maging pastor. Ikaw yung ordained na pastor. Sabi sa kuya ko, sabi niya, sip-sip ka kasi kay pastor. Ikaw ba naman yung... Kami nga, hindi mo kayo maaya na kumain dyan sa Rutan Hotel eh. Yun yung 5-star hotel doon sa Dubai. Na kakain ka 120 yung per head. Eat all you can. Dinner lang yun ha. Sabi niya, kami nga, hindi mo kayo maisama doon. Si pastor na isasama mo. Are you getting that point? Amen. Amen. Pero hindi ko pa sinasabing gawin nyo rin ha. Pero okay lang naman. Malapit na birthday. Come to the Father more frequently. Amen. Hallelujah. We can be busy. Amen. So pangatlo po, dependence to the Father. The younger son demonstrated dependence on his father. Sometimes we have a tendency of becoming independent and we rely on our own strength or abilities. So, dito nakikita ko po yung older brother kasi older siya at nasanay na po siya na pinagkakatiwalaan ng tatay, kaya sometimes he doesn't need to ask kung ano yung gagawin. Siya na mismo yung gumagawa ng paraan para makita niya may kailangan gawin, may kailangan i-repair. So, siya na mismo yung dumidiskarte. Whereas yung younger brother, kasi hindi siya sanay na hindi gagalaw, na hindi siya inuutusan. Lagi siya magsasabi sa tatay niya, "Tay, paano bang gagawin dito sa nasirang ilaw? Sinong sumira?" Sino nakasira ng ilaw? Ako. Nakita niyo po, independence ng... Amen. Yung mga kapatid yung bunso, nakita niyo ba? Dito na naman yung bunso, naglalambing-lambing na naman, di ba? Lagi nakayakap, gano'n, laging sa tatay. Pero ikaw, yung mga panganay, naalok na sila eh. Hindi na sila yung makayakap, nakapagsasabi ng gusto nila. Tama po ba sa mga panganay? Amen. Kasi nasanay ka, or kung isa siguro, ayaw mo nang mautusan, kaya lang yung tatay mo, walang mautusan kundi ikaw. Kung maaari, huwag na kayo magkita ni tatay mo kasi pag nagkita kayo, utusan ka na naman. Samantala yung bunso, uso pa ba na yung salita sa inyo na PSP? Nakuha niyo po ba yun, yung PSP? Amen. Ako muna, kung sinasabihin ako nila, PSP. Pansin. Kulang sa pansin. Kasi ako nga yung lapit ng lapit sa tatay ko. Kasi hindi nga ako inuutusan eh, bunso eh. Ako lang, utusan ako ng mga kuya ko. Pero sasabihin ng tatay ko, kasama niyo yan. Sabi niya, hindi pwedeng maiwan yan dito, kailan matuto rin. Yan. So, pero pag pinagkakatiwala niya yung utos sa akin, sa mga kuya ko. Yan. Dependence, sabi niya, but the heart of a son or daughter always shows trust and dependency on the Father God. Being independent as a person has its right place, but as a Christian believer, we have to have total dependence on God as our provider, protector, sustainer, etc. Amen? Ano po ibig sabihin nito? That in all things in our life, we have to trust in God. Sabi nga ng Proverbs 3 verse 5 to 6, Amen? Trust in the Lord, our God, and in everything we do, we have to acknowledge Him, and He's the God who will direct us. Yung hindi natin pinapangunahan ang ating Panginoon Diyos. Amen? Sa lahat ng bagay na gagawin natin, lagi tayo nakaluhod, lagi tayo nagsasabi sa Panginoon, Lord, is this the right decision that I have to execute? Ito ba yung tamang 15 minutes na lang? Opo. 15 minutes and 1 hour na. According to my time din. Yeah. Yun. Sunod, pang-apat, a heart willing to be corrected. Amen. Kasi nga yung bunso, pagka ikaw yung youngest, nasanay ka na eh. From the kuya, ikaw na yung lagi pinapagalitan kahit hindi mo kasalanan. Eh pagdating sa tatay, pagka pinagalitan ka, yes, yes. Baw ka na lang ng baw. Kasi kahit yung mga kuya mo, nasanay ka na, lagi ka nilang pinapagalitan. So you have that heart willing to be corrected. And in the church, hallelujah, this is very valuable sa Panginoon Diyos natin. Amen. Amen. You have the heart willing
to be corrected. Amen. Amen? Saan po yung pagkakataon doon sa prodigal son nangyari yan? Doon po sa verse 29. Yung po isa sa verse natin. So sabi niya, so he answered and said to his father, Lo, this many years I have been serving you. You older brother, I never transgressed your commandment. And yet you never give me, a heart willing to be corrected. Amen. Ito yung older brother. The younger son realized the wrong he had done and was willing to amend. The older son demonstrated self-righteousness when he justified his own action. Yun. He justified his own action yung old brother. In Luke 15 verse 29. As a son or daughter, we can make mistakes as well. And when we do, we should be willing to admit it. Amen. Amen? Na willing tayo na magpa-correct sa Panginoon. Kaya nga po minsan natatandaan nyo sa mga prayer natin. May prayer po tayo, part of our prayer. Intentionally or unintentionally done, we are asking forgiveness to the Lord our God. That is showing dependence or willingness to be corrected by the Lord God Almighty. And during our prayer, He will remind us, ito yung nagawa mo, that which you think is righteous in my presence, but it is not. Nandun yung willingness mo, nandun yung submission mo that you wanted to be corrected by God the Father in heaven. Amen? Amen. Yung hindi ka nagdi-deny na once God speak unto you, when He touch your heart, yes Lord, I admit it. I have done it wrong. Amen. Yung po yung willingness to be corrected. Yung repentant heart. Amen. Saan po nangyari yan? Sabi niya dito, the younger son humbled himself and realized what he had done and knew where to place himself. In Luke 15 verse 18, I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants. Amen? Ito po yung heart ng isang mapagpakumbaba. Repentant heart. Amen? Na-realize niya when he came into his senses and he has to remember, he had to remember the things that they have experienced in their house. Amen? Doon niya naalala na napakabuti, napakaganda ng aking naranasan sa aming tahanan. So he come into his senses. And then, sabi niya, ito ang gagawin ko. Magpapakumbaba ako sa tatay ko, ako ay hihingi ng patawad. Aaminin ko na ako'y nagkamali. Hallelujah. That is same thing that had happened in our life. Amen. The Bible says in Ephesians chapter 2, verse 1 to 4, na tayo ay sumunod sa takbo ng mundo ito. At ang ating sinusunod doon ay ang prinsipe ng mundo ito, ang prinsipe ng kadiliman. But when the time comes that God speak into our heart using a servant of God, amen, we come into the presence of the Holy God and we surrender our life to God. Wala nang pag-alinlangan. Tayo ay sumunod sa Kanya na sinabi na nag-uusap sa atin, na ginamit ng Panginoon sa ating buhay. Do you want to surrender your life to Jesus Christ? Then you say, yes, I am willing to surrender my life to God. Ito po yung sinasabi rito na yung bunsong anak, yung younger brother, when he come to his senses. Hallelujah. Did you come to your senses already? Nauntog na ba kayo sa matagal na pagkakabiktima sa mga gawa at lalang ng kaaway? Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. And the Holy Spirit is now with you, brethren. It's the Holy Spirit that will slowly and gradually open all things in your life. At doon nyo maalala kung sino kayo noon. And God is gradually, spiritually, itatama ng Panginoon Diyos yung lahat ng mga kamalian na ating nagawa noon. And then we have the courage to stand here as a living testimony in our life, in our spiritual life, that God has changed me. Amen. 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 Yung alam na nating umamin sa ating mga kasalanan. We have that repentant heart. Na hindi na kailangan, hindi naman kaya i-discern ni pastor yan, hindi gifted na discerning si pastor. Wala siyang discerning. Walang discerning. Hindi siya gifted. But you doesn't know how the Holy Spirit will move
and He will expose the things that is unrighteousness into His sight. Amen! Amen. Kaya kung meron kang i-open na. Amen! There's something na nagpapahirap sa'yo sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Amen? Open it to the Lord. He is the best way, our Father, na i-open natin yung ating. Ilan pa ba yan? Always humble. Welcome back. Praise God. So always humble. We should always humble ourselves before our Father at home, our leader in the church, and most especially towards our Heavenly Father. Amen. A humble heart. Amen. Yan po yung isang attribute na hindi kayang gawin ni Satanas, ang magpakumbaba. Kung ikaw kapatid, if you have that humble heart, yung meekness na sinasabi nila, amen. Praise be to God. The kingdom of God is in you. Amen. Yung hindi ka hindi ka ano yan? Hindi ka naiinis, amen. Naiunawaan mo lahat ng bagay na nangyayari. Amen. Hindi kayong nagni-negative comment. Amen. So number 7, praise God. Willing to return home. Amen. The younger son realized there is no better place than home with his father. When we go astray, we should seek to come back home to the Father. The story that had no clear ending with the older son, but it appeared that he did not really love to see his brother return home. Ayan po ba? Nakuha po natin na yung verse natin kanina, yung kuya ay humuhugot doon. Nakuha nyo? Doon sa verse na sabi niya, bakit ako nakasama mo rito? Hindi kita iniwan. Hindi mo wala ako nagawang ipagkatay ng batang tupa. Young calf, sabi doon. Amen? Ngunit yung itong aking kapatid na naglayas at pinanghimasukan ang iyong karapatan bilang ama, nung bumalik, tinanggap mo pa rin at pinag-iwan mo pa. Ang sabi po doon, kanina sa introduction, na misinterpret nung older brother yung celebration na nangyayari. What was the celebration? It was a son that is coming back to his father. And the heart of the father, amen, ganun doon po yung puso. Hindi lang po sa ama, kundi maging sa mga magulang din, sa mga nanay din. Na bagamat nandun yung pagtatampuhan ng mag-ina kumisan, hallelujah, ako po na-witness ko ito sa aking anak na si April, yung aking wife. Hallelujah. Pagka kinausap ko sila, by the grace of God, yun, madali silang nagkakasundo. Siguro, pero kung siguro wala sila sa Panginoon Diyos, ang hirap siguro pagkasundo. Pero gagamitan lang ng words of God, hallelujah, and then they will humble themselves. Amen. Praise God. So sa atin po, we are willing to return home. Are you willing to return home? Amen. To the kingdom of God. Amen. So we are now born again. Bukod kay Kuya Edmond. Amen. Amen. Mamaya po ay silang pastor na po ang amen. Sabi po rito, he had the sonship status but apparently lacked the heart of a true son. You remember doon po sa mga preaching last Friday or last month, yung pumasok siya, nakapasok siya doon sa piging. Pero nung nagmasid, yung may-ari or yung father ng ikakasal, ay nakita niya na mayroong nakasali doon na hindi naman karapat-dapat. Amen? So dito, sabi nga dito,